Yan, awesome, awesome. Hello, beautiful business-minded people. Ito ba ang dialogue natin? Sinasabi nyo ba na, naku, Mami En, wala akong pera para magsimula ng negosyo? Or are you saying, kailangan ko munang mag-ipon ng malaking capital bago ako makapag-start? O kaya, baka naman ang iniisip ninyo is, hindi ko kayang mag-compete sa mga established businesses kasi wala akong pera. Now, how many times have we said these words to ourselves? Tinitingnan ba natin ang mga successful na beauty businesses at iniisip na kailangan natin ng millions para magsimula? What if I told you that with the right mindset and strategies, you can build a multi-peso business starting with absolutely zero capital? So, welcome po sa ating Facebook Live mga anak, and today is Tuesday again, kaya we have another episode of our Meet My Friends series. At syempre, again, I'm so very excited to have you all here. So, if you are on Facebook, you can join us dito sa Zoom, no? And also, please feel free to share this live interview sa mga kaibigan ninyo. Ang link ay nasa chat box sa Zoom at saka sa Facebook. Share naman natin ito para we can build a community of business-minded Pinoys na tulad natin. So, since marami tayong one, I would like to ask permission from those who type 2 to let me introduce myself for a while. Okay? So, for our mga viewers, you can call me Mami Negosyo or Mami En, and I'm a retired business owner with 40 plus years na ng experience sa negosyo. Among them, ang daming nagtatanong, ano ba negosyo mo, Mami En? So, Chowking po for 18 long years. Humawak din po kami ng school, no? Yung STI College sa Zamboanga City for 28 years. We're also owners of computer repair shops, pension houses, at mga jewelry stores na hanggang ngayon nag-e-expand po sa buong Mindanao. So somebody message kanina na may taga Cagayan de Oro dito. So we have a branch there in Limquet Cay Mall. Alright. So kaya lang, syempre dahil ako ay 70 years old na, naipasa ko na po yung mga negosyong yan sa aking mga anak. And now, I'm actually enjoying my life a lot because I'm now an author, business mentor, and a coach who loves helping Filipino women business entrepreneurs at saka couplepreneurs to grow their businesses easier and faster. Ang mission ko po ay makapag-share ng mga hard-earned lessons ko, yung mga balde-balding luha na iniyak ko para matutunan lang itong mga lessons para hindi nyo napagdaanan yung mga struggles na pinagdaanan ko. At meron din tayong mga free resources at ang ating starter kit. So if you are interested, free lang po ito, visit maminegosyo.com dahil may mga freebies tayo. Okay, so today, we are going to be talking about, alam ko madaming interesado sa topic na to, no? Kaya ko siya inimbita eh. Ang topic ay, how to build a million peso business starting with zero capital. So, konting kwento lang, no? Dahil follower ako ni Real Talk Darbs, parati kong nakikita itong guest na ito sa kanyang mga posters. Nakita ko na this lady is so petite and yet so powerful. Kitang-kita yung power niya kahit nasa pictures lang. So, sinundan ko rin siya sa social media. Ang galing-galing niya. So, I followed her and I get so inspired every time I watch her videos. Now, nagkaroon kami ng isang live event na magkasama kami ni Real Talk Darm. And that live event is the one of our mentor ni Rajiv Talreja, who is an Indian business mentor. At doon, nung nakita ko siya up close and personal, nako, I realized, hindi lang pala siya beauty, brains na, no? I'm sorry, no? Pag matanda ka na kasi, ang dami nating mga prejudice. Kung minsan pag maganda, maganda lang yan, pero walang utak. Yun yung parating tumatatak sa isip ko, no? Masyado akong judgmental kung minsan. Pero when I saw her, grabe. And she was really learning a lot. Talagang, focus na focus siya doon sa aming mentor habang nagtuturo yung aming mentor. Unlike most influencers, ichichismis ko siya ng konti, masipag siyang mag-aral, masipag mag-take notes at gustong-gusto niyang matuto. Nagkakasama kami parati sa mga webinars at talagang full attention siya. Samantalang yung
iba nag-i-space out na. Kaya nung nakita ko siya, sobrang na-starstruck ako that time. And nilapitan ko siya and I invited her to be our guest today. Naku, laking gulat at tuwa ko na she said, yes, walang arte-arte. At napaka-blessed natin that she is here today so that we can learn from her directly. And so, allow me to welcome my new and beautiful business-minded friend, Christina Nicole Ferrer, aka Lady Boss Nicole. Yan, tingnan nyo naman, no? So, Lady Boss Nicole, thank you so much for joining us today. Thank you so much, Mami N, for the kind words. Hello everyone. Good afternoon. I'm very, very happy and truly honored, Mami N, for being here. Thank you for inviting me na magbigay ng value and to be sharing my stories sa iyong community. I'm truly grateful. And yes, I'm ready for all the questions and I'm very ready to be sharing what we have, my experiences in this live, in this Zoom. Yay! Kaya alam ko talaga, no? Alam ko na talagang may inspire yung ating mga nanonood. So, after I ask you questions, we will be getting questions from our viewers. And, umpisa na natin. Let's start with your story. Alam ko, narinig ko na yung story mo, pero I know that marami dito na hindi pa naririnig yung kwento mo at alam kong may inspire sila. So, I remember that you were also an OFW abroad. Tapos, umuwi ka dito at nag-umpisa ka ng negosyo with zero capital. Kwentuhan mo nga kami doon, nung kwento na yon. Yan. Yes, Mami N. Sure. I forgot to introduce myself. I'm Lady Boss Nicole, the CEO and founder of White and Beauty and Wellness. Now we have 30 branches nationwide and the face of the brand as well of White and Beauty products. So we have products as well. We sell online. We do e-commerce as well. You've mentioned, Mami N, dati akong OFW sa Dubai. Ngayon, I wanna ask the audience, meron na ba ditong mga niloko, mga pinaasa na, mga namanipula, mga inapak-apakan, sakit, no? Huwag na kayong mahiya, mag-comment na kayo sa mga pinaasa, niloko, sinaktan. Yan, yung mga nagko-comment na yan. Nako, Mami N, yan yung mga sobrang strong, matitibay na yan. Alam ko yan, dahil that pain, yung mga panloloko, pananakit, yan din yung nagpalakas sa akin nung nasa Dubai ako. Dati akong OFW for almost 10 years in Dubai at ang akala ko, Mami N, if pupunta ako ng Dubai, yun na yung magiging solusyon para yumaman kami, para may taguyod ko yung pamilya ko. Kasi breadwinner ako eh. 6 kami magkakapatid, ako lang yung nakagraduate sa magkakapatid because scholar ako. Talagang pinilit ko makagraduate and lumipat ako ng Dubai para sa family, mataas ang pangarap. Pero iba yung naging kapalaran ko. Doon ako napatatag kasi doon ko na-experience yung lokohin ka. The most devastating heartbreak. Sa Dubai ko yan naranasan. So far sa buhay ko. And yung ma-terminate ka, broken, nasasaktan ka na, lalo ka pa talagang nilulubog ng kapalaran. Natanggalan ako ng trabaho. Hindi ako pwedeng tumawag sa mga magulang because wala, ang taas ang tingin sa'yo kapag breadwinner ka eh. Yeah. Parang hindi ko gustong ipakita sa kanila na naghihirap ako dahil wala namang magagawa. Sabay-sabay lang ba kaming iiyak? So, nagpakatatag ako. So, that pain, that struggle, yung umiiyak ka gabi-gabi, magising ka, umiiyak ka pa rin, araw-araw, weeks, months, akala mo matatapos eh, akala mo time will heal. Ba't nangyari sa akin? Bakit ganun, Lord? Pasakit ng pasakit. Bakit ganun? And I remember, may mga prayer pa ako, Mami N. Sabi ko, Lord, kapitan mo na po ako. Payakap, kasi hindi ko na to kaya. Lord, hawakan mo ako kasi bibigay na ako talaga. Sabi ko, Lord, isang kapit lang po. Maramdaman ko lang na nandyan ka. For me to move again. For me na bumangon uli. So, si Lord lang talaga yung pinanghawakan ko. And then, I remember, ano nga bang ginagawa ko sa Dubai? Sabi ko, it's for my family. So, hindi pwede na bumigay ako. Kasi pag bumigay ako, pakiramdam ko that time, pati yung pangarap ng mga magulang ko, mga kapatid ko sa amin, binitawan ko na rin. Okay. So, doon ako nagka-idea. Nagpadala ako ng marami sa Dubai. Nag-start ako sa maliit kong ipon hanggang sa binili ko siya ng mga products. Yun yung naging sideline ko sa Dubai. Habang nag-aaral ako at saka nagtatrabaho. Nagka-idea ko, sabi ko, pinapaikot ko yung puhunan eh. Ngayon, binili ko pa ng mas marami. Ngayon, umutang pa ako sa kaibigan ko para mas malaki yung puhunan na mapaikot ko sa Dubai. Yun yung naging sideline ko eh. Hanggang sa nakilala na ako sa Dubai na Miss Gluta. Lahat na ng klase ng Gluta, Mami N, Gluta
Gluta Drip, Gluta Lotion, Gluta Capsules, Gluta Soap, binibenta ko sa Dubai. But, merong nangyari na hindi inaasahan. Napansin na ata ng Dubai Customs na wala akong lisensya. So, lahat ng pinadala ko doon na gluta, na-confiscate. So, nalugi yung hiniram ko sa kaibigan ko. Nalubog ako sa utang, hindi ko siya mabayaran. Kaya sabi ko, there was one quote, Mami Ann, ni Jim Rohn. Sabi niya, if you're not happy where you are right now, then move. Di ka naman puno. Sabi ko, baka ito na yung sinasabi ni Lord sa akin, Mami Ann, uwi na lang ako ng Pilipinas kasi masaya ako sa Pilipinas, kasama ko yung pamilya ko eh. And most of our clients, Pinoy. So, bakit hindi ko siya i-open ang Gluta Spa sa Pilipinas? Sabi ko, I pray to God, Lord, one break. Baka ito na yung break na kailangan ko. Baka uwi na ako ng Pilipinas. Gagawin ko lahat para hindi na po ako bumalik ng Dubai kasi hindi ako masaya dito. Nag-pray uli ako. Uwi ako ng Pilipinas. Lakasan ng loob kasi hindi na ako masaya sa Dubai. Sabi ko, sa lahat ng learnings, 10 years of pag-aaral, kailangan ko nang i-execute. Sayang yung oras na nag-aral ako. I think better na ako. I think I'm strong na. Kaya ko na magnegosyo. Hindi lang sideline. So, nag-resign ako sa bago kong trabaho. Humiram ako na another 250,000 sa kaibigan ko. Same friend yun, Mami, na inutangan ko. Pinanghiram niya uli ako. Then, yung apartment na tinitirhan ng mama ko sa Basilio Street, Sampaloc, kung alam niyo yung street na yon, maliit na street, masikip, matao, walang parking, dinadaga at binabaha yung street na yon. Doon ko inopen ang pinakaunang Nicole Gluta Lounge. Bakit doon, Mami Ann? Kasi yun lang ang meron ako that time. Yun lang ang meron ako kasi wala akong pambayad ng commercial space. Wala akong pambayad ng mailalagay para sa kahit hindi commercial space kahit another residential area, hindi ko kayang bumayad kasi 250 lang yung meron ako. So, yung 2-story apartment yun, yung baba, kinonvert ko na Gluta Spa. Sa taas, 2 bedroom lang yun, Mami Ann. Doon kami natutulog ng family. So, what I did is, doon ako nag-start Yung maliit na apartment yun, yung 250,000, pinagkasya ko para mag-open, bumili ng gamot, bumili ng accent chair, pininturahan yung area. Then, gumawa ako ng Facebook page. Pagkagawa ko ng Facebook page, nilagay ko anong produkto. At nilagay ko doon, ako mismo, produkto ng produkto ko. Ako mismo yung model. Kasi hindi ko kayang kumuha ng model Lahat, yung ano lang meron ako. Because, totoo. Pati ako, naging confident because of that product. Bakit ako kukuha ng ibang testimonial? Ako mismo ang magpapatotoo na effective to kasi ginagamit ko to. So, doon ako nag-start, Mami Ann. Doon ako nag-start na walang-wala. Niloko, sinaktan, down na down, galing sa hirap, naglakas ang loob. I changed my mindset from victim mentality na feeling ko yun na lang ako Feeling ko madaling lokohin. Feeling ko mahina na lang ako Na so paano ko ito turn into my strength. Kaya yun, umuwi ako na Pilipinas, iibahin ko yung story ko. Iibahin ko yung kapalaran ko. And pangkakapitan ko yung pangako sa akin ni Lord. Okay, I'll give you another break. Make the most out of it. Kaya 8 years from now, andito na ako ngayon, Mami Ann. I'm building my own beauty empire. Wow, I love it. I love the story, no? Turning pain to power. Kaya sa mga anak kong nanonood ngayon, if you're experiencing some pain, that pain you can turn to power. Okay, so ano yung key? I hope you are learning it. So, ako, what I learned is yun. Sinabi niya, 10 years of learning. Talaga po. Ako ay na-impress talaga kay Miss Nicole, kay Lady Boss Nicole. Talagang mahilig talaga siyang nag-take. Wala akong mga nakikitang mga ganun, lalo na yung mga magaganda. Kasi kumpiyansa sila sa beauty nila. But then, I love also what you said about changing your mindset from victim mentality to be confident at to be the product of your product. No? So, yun. Actually, no, sabi nga nila, paano ako mag-uumpisa ng negosyo? Wala akong kapital. Sa totoo lang, hindi pala zero ang capital mo. Negative, 250,000. Nag-umpisa ka sa utang. Diba? Utang, yes. Zero. Pwede pala yung negative, no? Kaya yon. Okay, napaka-inspiring talaga ng kwento mo. And talagang nafe-feel ko talaga yung determination mo. Parang, sige, uwi ako ng Pilipinas. Basta kailangan talagang, I need to make this work and I will make this work. I also love it that you have such strong faith. Tama yun, Ako kasi nangyari sa akin is, laban ako ng laban. Sugod ako ng sugod kahit na sugatan na. Pero parang kakayahan ko lang. Hindi ko naisipan na humingi ng tulong sa taas kay God. Until such time na lumuhod na ako. That was the only time my life turned around. So, that's one of the lessons I learned and I'm glad that you're mentioning it today. Okay.
So, ito naman, no? So, yung mga, syempre, bago ka pa lang, nag-Facebook, nag-post ka lang sa Facebook, naglagay ka ng maliit na parlor or clinic doon sa lugar na, sabi mo nga, napakaliit sa Basilio Street. So, yung mga first customers, paano mo silang na-convince na mag-trust at bumili sa iyo? Oh, good question. Actually, nung gumawa ako ng Facebook page, Mami N, pinost ko kung ano yung produkto ko. Tapos ako mismo nilagay ko doon na paano ako binago ng produkto ko. And I was just documenting. I didn't fake it. Hindi ako nagpretend na malaki na agad ako. I was just sharing my story. I documented everything na from hustle, from OFW, na ngayon umuwi ako ng Pilipinas, susubok ako magnegosyo because I have this faith in this product na ako napabago nito. And I'm pretty sure ito rin yung gusto natin mga kababaihan, to be confident in our own skin, to be powerful. Yun lang yung pinangkapitan ko. It's not actually about the product lang eh. It's about the mindset that I have and the stories that I have na ikinukwento ko sa kanila saan ako galing. Ako naniniwala ako talaga ang paglaki ng negosyo namin, ng Nicole Gruta Lounge ng Y10 is because of those people na naniniwala doon sa vision of the company. They heard the story eh. They love the story. They love the product. Na-try nila, effective. Walang convincing. I was just sharing kung anong experience ko sa produkto. And they love to be part. Gusto na nila maging parte nung success story. So walang masyadong convincing. Sinabi ko lang ito yung produkto, ito yung nagagawa niya, ito yung nagawa niya sa akin. Yeah, that's great. What I'm learning from you, no, sana natututunan din ng ating mga nanonood, no, is that hindi sales talk eh. Hindi sales talk ang kailangan pag nagbebenta tayo. Actually, what is more powerful is sharing your story. Kumbaga, papakita mo talaga ano yung nagawa, ano yung before at ano yung after, di ba? At kung saan papunta, ano yung vision mo sa negosyo at ano yung vision mo para sa kanila. Diba? Yun yung parang naririnig ko na, okay, this is how we sell. So, sa mga taong medyo nagkakaproblema sa marketing, hindi nakakabenta, ano ba ang ginagawa natin? Are we documenting stories? Are we sharing visions? Ako, I learned that today and I am sure I will be doing a lot of vision sharing from now on because of what I learned from our lady boss, Nicole. No? Those are really excellent strategies for building trust na walang pera. Okay. Meron na akong question dito. Sisingit ko tong si Carol Ann kasi buena mano natin. Hi po, kayo po ba ang nagmamanufacture ng products ninyo? Paano po kapag nagkamali yung tao nyo sa paggawa? Any tips po to lessen your errors? Alright. Thank you for the question. Hindi kami nag-manufacture ng product namin. We do white labeling. We get the products, pinapa-manufacture namin siya, pero exclusively sa amin lang siya. Hindi siya pwedeng i-offer sa ibang company or sa ibang brands. So we don't do that. Why? Number one, very expensive. Hindi kaya namin ng the funds that we have right now is for the expansion of the clinics and for the expansion of all our products. But for the manufacturing, we don't do that yet because it's not my expertise. So I don't enter into something na hindi ko talaga siya alam. Yun ang pinaka-iniiwasan ko. Maybe because one of the reasons bakit sobrang bilis namin mag-expand 30 clinics in just how many years? Almost 8 years with so many beauty products in line is because hindi nawawala yung focus namin sa company lang. Hindi kami kung saan-saan pumupunta. Ako, I truly believe na kapag I put my attention sa iba, sobrang daming opportunities eh. I heard laundry shop, sobrang kumikita. I heard Bitcoin, sobrang kumikita. Cryptocurrency, kumikita. So many opportunities out there. Pero sometimes, baka hindi yan opportunity. Baka distraction yan. So, I already know what's working. What I'm doing right now, yung pag-expand ng beauty clinic namin and giving so much value to our clients, focusing, narrow focus kami, giving so much value to our clients, yun yung nag-work sa amin. Kaya hindi ko pa siya in-explore yung being manufacturer. But, meron ng mga offer sa amin na mag-open ng sariling manufacturing firm, but hindi ka pa pinapatulan kasi nga baka mawala ako sa focus ng pagbibigay ng value muna to our clients. And yun yung mga franchisee namin na nakaasa sa brand, yun yung importante sa amin ngayon eh. Tsaka mga customer namin na mahal yung produkto. Ang focus namin ngayon, mapaganda pa yung mga produkto, yung services, para makapagbigay pa kami ng value sa mga customer, clients, business partners, and franchisees.
Yan, no? Sana nasagot ka, Carol Ann, no? So, there are 2 words that I'm picking up from Miss Nicole as of now. The first one is mindset. Ilang beses niya nang ni-repeat yan. Nakakatulong yung mindset. Ang another word na naririnig ko ngayon at ilang beses niya ring inuulit-ulit is focus. Dapat nakafocus tayo, hindi tayo madali distract, no? And sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo at dun sa mga nagne-negosyo na inaakala ninyo na dapat kayo yung magmamanufacture, kayo yung magbebenta, kayo yung lahat-lahat. Hindi po, pwede pong mag-umpisa ng negosyo dahil meron namang tinatawag na toll manufacturers, yung merong gagawa ng ninyo. Hindi nyo kailangan magbukas ng factory kasi mahirap magpatakbo ng factory. So there are toll manufacturers. Pag meron na kayong formulation, yung tanong mo, Carol Ann, na paano kung magkamali yung taong gagawa? Hindi po magkakamali yun kasi negosyo nila yon. Toll manufacturers, they will strictly follow the process at kung ano yung iyong formulation. Kaya yung tips to lessen errors, pag hindi ka naman toll manufacturer, hindi mo na problema yan. No, sila ang mas alam nila yan. Huwag na nating karirin yung mga bagay kung saan sila magaling. Focus tayo kung saan tayo magaling. Tulad ni Lady Boss Nicole, who decided to create the white and beauty business. So ang question ko talaga is, bakit white and beauty business? Alam kong may kwento ka tungkol sa gluta, pero syempre I'm sure no, nabanggit mo marami kang other opportunities tulad ng pagkain o kaya yung usong-uso na coffee shop or water refilling station. Bakit hindi mo kinalit yung mga yon? Ang dami nagtanong yan, Mami Ann. Good question actually. Bata pa ako, mahilig na ako sa pagpapaganda. I remember nung 5 taon ako, Mami Ann, yung lola ko, ako nagpe-facial, nag-hair color. Sa murang edad, 5 taon, hanggang 7, ako yung nagpapaganda sa lola ko. Talagang my passion is beauty. And nakita ko na I don't feel like working kapag nasa negosyo ako ng beauty industry. So, nag-e-enjoy ako. Even if mahirap magnegosyo Alam natin yan Maraming problema. Problema sa staff minsan, problema sa mga permit. Marami dyang papasok na problema. Now, if you're not happy sa ginagawa mo, mabilis kang gi-give up Kaya I started with my passion kasi ayoko nang gumawa ng something. Una, umuwi ako ng Pilipinas kasi ayoko na mag-spend ng time sa ibang bansa na hindi ko kasama yung pamilya ko kasi hindi ako masaya. Kasi kung once lang ako mabubuhay, I want to live it to the fullest na kasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Second, ayokong pumasok sa something na hindi ako masayang gawin. Like magnegosyo ako, business is my passion na rin. Pero ayokong magnegosyo na hindi ako masaya. Kaya nung sa beauty industry, I don't feel like talagang nagtatrabaho ako. Kasi every time na may masasolve kami yung problem ng client, ako yung pinakamasaya. Ako yung pinakamasaya. And I love what I'm doing. Right now, gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko yung nag-i-interview ako ng tao. May bagong nakikilala. May bagong partners. May bagong client. Nag-e-enjoy ako. Bonus na lang yung talagang we're building a beauty empire, na bonus na lang yung profitable yung negosyo, kumikita. And ngayon, ang Mami Ann, kaya namin pinasok yung franchising. Kasi maraming katulad ko, passion is beauty, gusto magkaroon ng sariling beauty clinic, na sila yung nangungalit sa akin na they heard the story, gusto nila maging part of the success story, na Lady Boss Nicole, baka naman may franchising ka na, baka gusto mo ipa-franchise yung clinic. Doon ako nagka-idea ng franchising. Kasi nakita nila yung start ko Nakita nila yung start ko na nagsimula ako sa maliit na apartment. After 1 month, Mami Ann, nabalik ko na yung puhunan na inutang ko sa kaibigan ko Then nakapag-open ako na another clinic. After another month, nag-open ako sa Makati. Then Caloocan, then Quezon City. So sa loob ng 1 taon, 5 agad yung na-open namin na company-owned clinics. Kaya yung mga sumunod, franchise na yan, Mami Ann. Wow, ang galing. I want to ask you about franchise model, but I would like to, bago ko puntahan yan, at dahil may nagtatanong din tungkol sa franchise, I would like to really just comment on yung sinabi mo na kapag enjoy ka sa negosyo mo, pag love mo yung ginagawa mo, parang hindi ka nagne-negosyo. Kasi lalo na pag nakikita mo na nagbabago yung buhay ng iyong mga customers, yun yung parang, tulad ko, oxygen ko yan No, pag nakikita kong, oy, okay na yung business nila, no? Better na, no? Dahil nag-usap
kami. That makes me really happy. Kaya doon sa mga nanonood na hanggang ngayon, hindi nyo pa alam kung anong negosyo ang magpapaligaya sa inyo, something na nag-e-enjoy kayo. Meron akong sinulat na libro, Lady Boss Nicole. Ang title niya ay Discover Your Business Calling. Doon mo malalaman yung passion. I will help you. Merong proseso kung paano ma-discover yung iyong passion, kung ano yung mga interest mo. Alam ko maraming nagtatanong yan, pero how to put it together para ma-connect sa negosyo na para sa iyo, yun yung ginawa ko. Merong libro at meron ding course. No? So for the book, it is available in TikTok now. You can buy it from my TikTok store. So paki-post naman nung ating link dito sa chat ng ating Zoom at sa chat ng ating Facebook. Yan. No? So if you are interested, no? Kasi kesa naman magta-trial and error tayo na iba-ibang negosyo tapos hindi pala to. Why not just get guidance? Read a book, do the exercises, and find it out for yourself para maging swak. Kasi maraming pag nagtanong sila na ano bang patok na negosyo, Mami N? Ang sagot ko ay hindi, ang patok sa akin ay hindi naman siguradong patok sa inyo. Kaya yung patok kay Lady Boss Nicole ay baka hindi rin para sa inyo at baka naman merong mas patok para sa inyo. Pero for you, if you find out that yon, isa nga yan, no? One thing, if you are really very interested sa beauty, at gustong-gusto nyong makatulong sa mga tao para maging beauty din sila. If that is really your interest, then I want you to consider this. I want you to consider being a franchisee of our guest na si Miss Lady Boss Nicole. So eto question, bakit franchise model, Lady Boss Nicole? At paano kaming magjo-join? Kung hindi naman marami yung pera namin, limitado lang. How can we join your franchise program? Kaya ba namin ito? All right, thank you, Mami N. Yes, 3 ways. There are 3 ways to join Y10. If you want to be part of our success story, number 1, we have so many franchises na ng mga OFW, like galing sa Ireland, from US, from Singapore, ng mga nag-franchise ng Y10. The franchise clinic is 3.5 million. Buong system namin, effective and working system namin, we're gonna share it with you. Pati the use of the brand, pati yung the furnitures, the appliances, everything. Kami na lahat na makikipag-usap. Ipapasa na lang namin sa iyo yung clinic. Wala ka nang gagawin. But, isa lang ang commitment na kailangan namin from you. You have to attend the business operating system training. Kailangan mong matutunan paano nag-ooperate yung negosyo, paano ins and outs, but sobrang dali because isa lang tong franchise Bible na franchise manual na ipapasa na lang sa mga franchisee natin. And it's working kasi we've been doing it for almost 8 years na. So, kapag nag-open kayo ng clinic, para kayong merong money-generating clinic. And happy pa yung mga client nyo. And yung buong team, franchise team, all throughout the journey, 5 years ang contract, we're here to help you. We're here to help you succeed, mabilis ang ROI, and also, monthly, meron na kayong passive income. Now, if you don't have the 3.5 million, pwede naman kayo maging co-owner. Meaning, pwede kayo maging part owner ng isang clinic. And that's only for a minimum of 1.2 million. Magiging part owner ka na ng isang clinic. For example, you'll get 17.5% share sa isang clinic. So, 5 tayong maghahati-hati sa isang clinic doon. And every year, you get the profit sa sa share mo. And the third one naman, Mami N, if wala talaga pa kayong pang 1.2 million na franchise or to be part of the co-owner program natin, pwede kayong maging affiliate ng mga products natin. Ito yung pinakapatok ngayon sa amin, Mami N. Sobrang dami naming applications. Nag-post lang ako ng Y10 affiliate kasi wala kang ilalabas na puhunan Ako, I truly believe, Mami N, ako talaga, ang puso ko nasa mga single moms, yung mga mami na nasa probinsya, nasa bahay, na gustong magkaroon ng sariling pera, nang hindi nagsasuffer yung oras para sa mga anak nila. Gagawa ka lang ng video about the product Yung talagang yung totoong experience mo sa produkto. Tapos i-post mo, lagyan mo ng yellow basket, pwede ka nang maging affiliate natin. Ang kagandahan ng affiliate, ni piso wala kang ilalabas. Papadalhan ka pa namin ng product na pwede mong gamitin. Pag nagustuhan mo yung produkto, mag-affiliate ka. Pag hindi mo nagustuhan yung produkto, which I doubt kasi hindi kami naglalabas ng produkto, Mami N, na hindi namin na-try for years. Magugustuhan mo talaga siya. Then, i-share mo lang yung experience mo using the product.
pwede mo nang lagyan ng yellow basket. You can become our affiliate. Kami na magbabalot, kami na mag-aasikaso, even the materials. Weekly training to, Mami N, kapag affiliate ka. I do weekly training para sa mga affiliate online, just to make sure na talagang magiging successful yung pagbebenta nila online. Wala silang ilalabas, free yung training. And kami magbabalot, kami may pinakamalaking commission sa affiliate sa TikTok. 20% ang binibigay namin, Mami N. Wow. 20% ang makukuha nila sa pagbebenta ng produkto ng Y10. And ang mga produkto natin, sobrang ganda, effective. 8 years na namin itong ginagamit. Same formulation at talaga namang sa clinic namin, every time na maglalabas kami ng bagong production, every batch, ubos agad. Yun lang yung concern namin ngayon. So sobrang daming gusto mag-affiliate naman. Ang bilis maubos ang mga produkto. Yun ang ginagawa namin ng solusyon na hindi maubos kasi titigil yung income ng mga affiliates natin. So ako, I can see na ito talaga yung pinaka-successful namin ngayon. The franchise, the co-owner. 3 lang yan. And the affiliate of the products because ang dami na nag-reach out sa akin na wala kaming 3.5, wala kaming 1.2. Baka mabigyan mo kami ng negosyo na pwede na naming i-start nung wala kami nilalabas na puhunan. At matuturuan mo kami kung paano mo yan ginagawa, Lady Boss Nicole. So, I heard them, Mami N, kaya ni-launch namin tong affiliate program na to kasi ang dami na talaga nagme-message sa amin na gustong kumita ng mga mommies. Hindi lang kailangan ng mommy, hindi lang kailangan ng babae. Even mga lalaki, marami na nag-a-apply sa aming affiliate. We're giving them chances also to sell our products. So, yun. 3 ways, Mami N, to be part of Y10 family na kumikita ka na, gumaganda ka pa, pumupogi ka pa. Ang galing. No, so ito, just let me clarify, no. I'm sure tanong nila to. So, ang gagawin ko lang ay mag-a-apply ako bilang affiliate, okay? So, yung link ay nandito na sa ating chat, no. So, pag-apply ko, papadalhan mo na ako ng product na wala akong babayaran. Tapos itatry. Yes. Tapos after ko na matry kung ano yung effect sa akin, gagawa ako ng video. Yes. Tapos ipopost ko tapos pag may umorder sa akin, kayo nang bahala, papadala ko na lang sa inyo. Kayo nang bahala ng lahat, pati pagbalot, pati pag-deliver at lahat. So kikita ko, papasok na lang yan sa aking account as an affiliate. Yay! Yeah. Yes, Mami N, ganun lang kadali. Wala kayong pagod doon and meron pa kayong support from the team. Meron kaming weekly na training, online yun, Mami N, na tuturuan namin kayo paano gumawa ng video, paano mag-join sa affiliate program, paano maging successful bilang affiliate, even the mindsetting. Even the mindset, ituturo namin, giving value, and also how to create content that converts, ituturo ko rin doon. At paano ka kumita na hindi mo kailangan pumasok sa kumpanya. Nasa sariling bahay mo lang, kikita ka na. Yeah. So, yung content that convert course yun ng aming mentor na si Real Talk Darb. Imagine, tuturuan pa kayo na gumawa ng content, paano mag-shoot ng video, no? Ang galing. So, ito merong isang nag-comment dito, si Susan. Sabi niya, how to be affiliate po sa product nyo, but to be seller po sa mga app, need po mag-apply sa BIR. Sa TikTok naman, need more than 600 followers to sell. Tama ba yan? Yes, Mami N. Meron qualification sa TikTok. Kailangan nyo ng 600 followers. But if you keep on making content na nagba-viral and if matuturuan namin kayo, if you give us the chance na maturuan kayo how to make content, madali lang ang 600 followers. Sobrang dali lang makakuha nun. So, but talaga kailangan consistency dito. Hindi siya pwede na 1 month mo lang gagawin then you stop na. Hindi pwede. Dapat talaga tuloy-tuloy ang learning and magiging accountable kayo sa amin. Talagang pipilitin namin kayo patingin ng video na ginawa niyo, anong mga natutunan niyo. Meron tayong calls as well. So, magiging accountable kayo sa team namin para just to make sure na makuha nyo rin yung pinapangarap nyo. Lalo ngayon, you have the support system which I didn't have nung nag-i-start ako. Ngayon, napakadali na kumuha ng mentor online. Nandyan si Mami In. Talagang batikan sa pagninegosyo. Ang dali na kumita ngayon, Mami In. Talagang you looking for the right platform is very important. You looking for the best opportunity is very important. At importante, Mami In, yung produkto. Dapat maganda yung produkto para repeat clients na lang. Kasi kahit anong galing mo sa content creation, kung hindi maganda ang produkto mo, hindi yan gusto ng tao at wala siya ng puso mo, mabilis yan na babagsak. Dapat very valuable ang produkto mo, nakakatulong talaga sa tao. Yes.
So, ano ba ang hinihintay pa natin? May produkto ng magaling, meron ng support system, hindi na kailangan ng puhunan. No, wala po akong dito ha, wala po akong commission dito. Pero dapat nakarinig ganong kagandang opportunity. Kaya lang, syempre, kung hindi tayo kikilos, ay walang mangyayari sa atin. Marami kasing mga nahihirapan sa buhay, pero ayaw nila yung work, ayaw nilang mag-aral, ayaw nilang mag-attend ng mga training. Kung lahat ayaw, tapos magrereklamo lang tayo at napakahirap ng buhay, etc., etc., paano na lang yun? So, wala talagang mangyayari, di ba? So, yun, the affiliate link of Whiten is there. So, it is already, I see it in Zoom. Do I see it sa Facebook? Paki-post naman sa Facebook. Yan, nandun na. No, apply na lang tayo. Ang galing, walang puhunan, So, all you need to do, kasi I think this is a mission for you, no? You want people, you want women, men to feel pretty, to be more confident. Dahil once confident tayo, mas marami tayong ma-accomplish. Kasi naayos pati yung mindset natin. Hindi lang yung ating appearance, 'di ba? Yan. No? So apply na kayo today, and then if you can be an affiliate, yan. Yung 600 tuturuan naman kayo para magkaroon ng 600 na followers 'di ba? At saka madali lang 'yan. You can ask your friends to help you. Wala siguro naman meron kayo 100 na friends na magpa-follow sa inyo. Anong pangalan ng brand? Sabi ni Ed Selva Flor, Whiten po. Ayun. Whiten, yung letter N ay malaki. Yan. Yes. How to apply affiliate? Nandyan na po yung link. Hanapin nyo lang at nakapost. Post ulit kasi baka hindi nila nakikita. Yan. Grabe, no? Grabe. So, ito, yung franchise, may nagtatanong dito. Sino ba yung nagtanong dito? Ano daw ang ROI? Ang tanong ni Jim Ferrer, ano po ang ROI? At ano po ang mga benefits na makukuha once na mag-franchise sa company mo? Alright, good question. Thank you, Jim Ferrer. Kapilido ko si Jim Ferrer. Oo nga. ROI 1 to 2 years ang return on investment natin sa franchise. After nun, kumikita ka na ng 500 to 1 million per month sa clinic mo. So, napakabilis ang ROI natin. Ang benefits nito is ituturo namin sa'yo paano mag-start ng negosyo, ng beauty clinic, nang you don't have to start from scratch. So, we have an effective and working business operating system na even sa mga staff mo, kami na mag-hire. Intensive ang training namin, kami na magti-train. And we have this customer service training protocol na ginagawa namin sa lahat ng staff. Paano mag-upsell, paano alagaan yung mga client, paano na yung mga client natin talagang sila yung bili ng mga produkto at saka kumukuha ng mga packages. Lahat yun ituturo natin. And paano mo yung mga staff mo nagiging salesperson na rin kasi sila mismo yung excited ibenta yung mga produkto mo. Kasi ang ganda alam nila na when they sell it at may bumili, may natulungan na naman tayo ng bagong kliyente. Paano yung ganong mindset na tinutulungan natin yung mga staff natin na from akala nila kapag nagtrabaho ka, kung ano lang yung trabaho mo yun na yun. Pero sa Whiten, even the mindsetting, even the personal development, kasama yun sa itinuturo natin. So then the brand also, magkakaroon ka ng lisensya to use Whiten Beauty and Wellness. Magkakaroon ka rin ng same na furniture, same na aura, even our architect, same lahat ang layout natin. If you come to one clinic ng Whiten at pumunta ka sa ibang clinics, pare-pareho yan, lahat uniform. Kasi so very luxurious, hindi nila akalain na very affordable yung mga treatments natin. And we were able to make it very affordable pero profitable as well for our franchisees. So lahat yun kasama. We also have the support system, operations, accounting, especially the social media. Malakas ang presence natin. We have very high presence sa social media, brand presence. So we have a team na nag-aalaga sa ating social media. Like the materials, kukunin mo na lang. Or kami na rin magpo-post for you. Magaling din tayo sa Facebook ads. We have friends as well na tumutulong sa atin sa branding. And ito isa sa mga natutunan ko, no? Talaga nag-invest kami sa graphic artists, sa video editors, at saka sa team, creative director, para kahit na sobrang dami nating competitors, nandun pa rin tayo sa taas because kahit gano'ng kaganda yung produkto mo, kung hindi yan kilala,
wala rin papasok na leads, wala rin papasok na kliyente. Kailangan maganda yung produkto mo, number 1, which we have already. Number 2, kailangan kilala ka. Kailangan kilala yung produkto mo, nadadala mo yung produkto mo. And me, as the founder and CEO of Whiten, ako yung produkto ng produkto ko. Ako mismo yung face of the brand. And sa page ko pa lang, talagang pinopromote ko rin yung company. And I'm happy na because of my brand, because they see the authentic side of the owner, people buy from people eh. They want to buy from people, not just business corporation. So ako mismo, kasama na ako sa talagang nagdadala sa brand natin. Hindi lang artista yung nagdadala sa atin, talaga even the founder, which I'm the face of the company. Nakita nila, even I do contents also na niraran natin ng ad for the franchisees, na paano ako napabago ng Whiten Beauty and Wellness, and I'm the CEO and founder. Even that, kasama yun kapag nag-franchise kayo. Just to share, no, kapag Mami N, kapag kumuha ka ng social media team or social media manager for your company, nasa 100 to 200K per month, yun, monthly. Tama. When you franchise, kasama yun, Mami N. Kasama na yun sa support namin. Yan, no? So, ang galing, no? Kasi as a franchisee, ang pinakamahirap talaga is yung sales, no? Paano mapapapasok yung mga, as a business owner pala, hindi as a franchisee. As a business owner, ang problema mo talaga, marketing, other than the other problems, marketing at saka sales. Pero ang kagandahan ng franchisor na reputable, na seryoso, na talagang gusto kayong tulungan, is they take care of your marketing. So, imagine, hindi na kayo mag-iisip, ano kayang adang iraran ko, paano kaya kami mag-shooting, paano kaya ako gagawa ng video, ano kayang ipopost ko. Hindi na daw problema yun. Imagine, ang laking ginawa nun. Kasi yun lang, maubos na yung oras mo. So, if you get the Whiten franchise, or any franchise na magaling na as franchisors, like the one that we had, like Chowking, hindi namin problema yung mga poster, hindi namin problema mag-isip kung ano yung magandang bagong menu dahil sila na nag-iisip. So pareho din dito sa Whiten na franchise, right? And Miss Nicole, ano kaya yung ang alam ko yung gluta, hindi lang siya pampaputi, although you're saying that it's Whiten. I think it also, di ba, I heard na nakakatulong din yun sa health natin. Can you tell us more about that? Yes. Yun ang natin eh, parang connotation natin when we heard about gluta. Akala natin pampaputi lang, ayokong pumuti, gusto ko yung gantong kulay ko. Side effect lang talaga, Mami N, ang pagpapaputi kapag nagpapadrip ka or uminom ka ng gluta capsules. Ang pinakamagandang effect talaga ng glutathione, kaya ako I'm very very in love with glutathione, is I don't look 42 because talagang anti-aging siya, because 42? It helps detoxify 42. It helps detoxify your body, so it cleanses your body from the inside. Ang effect niya, glowing ka from the outside. It boosts your energy. Kaya gustong-gusto ko siya kasi like tayong mga negosyante, Mami N, at syempre kapag medyo nagkakaedad ka na, no, medyo mabilis ka nang mapagod. With glutathione, with vitamin drip, talagang very energetic ako. Focus ka kasi it reduces mental fog as well eh. Nakakatulong din yan na for mental health, for focus and energy. So, side effect, which gustong-gusto ko yung side effect and gusto ng most Filipinas, is yung glowing skin and whiter skin. So when you feel beautiful, no, tayong mga kababaihan, kapag feeling natin ang ganda-ganda natin today, or ang ganda ng skin natin today, wala tayong mga pimples or kung ano man sumpa sa face, di ba? Parang kaya mo nang i-conquer ang mundo. Kahit anong problema, okay lang, basta maganda ako. We get the confidence from there, but also kahit na anong ganda mo, kapag ang katawan mo mahina, kapag may sakit ka, baliwala eh. Baliwala. Right. Kaya kami, Mami N, beauty and wellness, kasi hindi pwedeng beauty lang. Dapat healthy ka rin. Healthy ang katawan mo. Para kung ano man problema, lahat ng problema mo mawawala kapag katawan mo bumigay, Mami N. Isa na lang problema mo, katawan mo na lang. Ganun ka-importante ang health eh. Kaya hindi siya pwedeng ipagsawalang bahala lang ang health. Health is wealth, and that is true. Totoo yun. Right. Oo nga, totoo yun, no? Talagang health is wealth as far as your product is concerned, no? May age limit ba yan? Hindi, pag 70 ka na, pwede ka pa bang magpag-gluta drip? Yes, good point. Wala siyang age limit, Mami N, as long as wala kang mga hindi kasi namin kinikater kapag talaga may serious illness, kailangan mo na humingi ng medical certificate from the doctor. Also, yung mga super bata, like teenager, kailangan ng consent from parents muna.
Kasi delikado yun. Oo, para lang for the safe side of the company as well. Hindi lang pwede dito mamian na profit lang. Hindi pwede. Talagang we really care sa client namin. Okay. So since you talked a lot about your support sa kanila, no, sa mga franchises mo on social media, I'm sure even if you have a very good product, even if your people are well trained, meron din tayong mga natatanggap na negative feedback or comments sa social media, lalo na dun sa mga naiinggit, no? So may question tayo dito kay Alexis Rodriguez. So good afternoon daw. How do you handle negative feeds and comments on social media? Ako I'm grateful. Wala akong masyadong basher. Wala akong masyadong negative comment. Hindi pa tayo ganun kasikat siguro. Wala masyado. But I check the comments. I reflect. Baka naman may point siya. And maybe I can learn something from the comment. Baka may matutunan ako dito. But if I think na parang lang siya, parang attack lang, parang wala naman siyang then hindi ko siya pinapansin kasi mas maraming taong natotransform, nai-inspire, na-motivate with the posts, with the videos that I have. So I focus more on giving value rather than, hindi ako takot mabash as long as alam ko na wala akong tinatapakang ibang tao, as long as alam ko na my videos, my content help other people. So I don't mind negative comments or bashing. I agree with you, no? I totally agree with you. Kung minsan pumupunta ako sa Shopee, sa mga kung ano-ano mga TikTok at meron akong mga binibili, kapag ang rating ay 5, nakakaduda pa nga yun, hindi ba? Parang napaka too good to be true naman, puro 5 ito. No, baka fake lang kasi nagdududa ako. Pero pag mga 4.8, mga ganun yung rating, parang ito credible because you cannot please people 100% of the time. Kaya ang gagawin ko, hanapin ko sino ba yung kumontra dito at titingnan ko kung ano yung mga ano yung mga sinabi ng mga nagbigay ng 5, etc. And I make my decision. Yan. Kaya hindi tayo dapat matakot sa mga negative feedback, no? Totoo yan. I totally agree with you. Baka talagang nagkamali tayo, then we apologize. Then message natin yung tao na apologize and try to make up for it. Pero kung talagang hindi talaga at talagang nanggugulo lang sila, so ignore. Let them be. Anyway, sa dami naman siguro naman kung 2 ang rating mo, may problema ka talaga. Pero kung mga 4.7, 4.8, wala yan. Pagbigyan mo at do a lot of good. Get more and more people to comment good things about you. If you do your job well, mas maraming magiging happy sa atin at mas maganda yung ating mga feedback. So, hayaan nyo na sila. Yan. Okay, so eto, no? Kapag may nanonood tayo na wala talaga, 0 pesos right now, but they want to build their own ₱1,000,000 business like you did, ano yung step-by-step na advice mo sa kanila? Okay. Ang pagninegosyo, Mami, kailangan matibay ka . You have to be ready with failures. Ako, hindi ako nag-start ng successful agad. Talagang ang dami kong failures, maraming scam, marami akong mga napagdaanan, marami akong naging utang because of the businesses na mga side hustles na sinimulan ko. So, dapat ready ka for those. Kasi, the more na mas marami kang failure, sabi nga nila, fail fast, fail more, fail fast, and learn more. Hindi ka lang pwede fail ng fail tapos wala ka natututunan sa mga failures mo. Those failures will help you, palapit ka ng palapit will help you achieve yung goal mo, yung next level mo. The more learnings you get, the stronger you become. The more failures you get, the more powerful you become. So, dapat persistent ka, consistent ka, disiplinado ka. Kung gusto mo talaga mag-build ng multi-million business or mag-build ng sarili mong empire, hindi ka pwedeng basta magpatalo sa negative comments. Hindi ka pwedeng basta magpatalo sa bad mood mo kasi malayo ang gusto mong marating. And dapat natututo ka. Dapat natututo ka kasi when you stop learning, you stop growing. And your business will stop growing as well. Kailangan open ka for new information, new learnings. Lalo ngayon, napakadali ngayon magpayaman. Napakadaling gumawa ng pera ngayon with the technology that we have. We're so blessed, grateful na may AI na rin. Napakadali na lahat madali. No, with AI, aaralin mo lang talaga. And dapat you have to be talagang you have to spend time learning those things na makakatulong sa negosyo mo. So start small. Hindi yan na ako 8 years Hindi yan 8 years ng pagninegosyo before ako mapunta rito and 10 years of learning. Isama ko yung 10
10 years of learning and 8 years sa pagnenegosyo, 18 years of learning ang ginawa ko bago ako makarating kung nasan ako ngayon, Mami En. It wasn't easy. Hindi siya laging Pasko sa amin. Minsan talaga susubukin ka. And ang sabi ko nga kay Lord, expand my vessel. Kasi ako, I believe na the more problem I get, okay, anong reward after this? Kasi may tinuturo sa akin dito eh. Anong learning dito? Or nire-ready niya ako so that the container na parating sa akin, ready na akong saluhin. Kasi hinasa niya na ako eh. So you have to be ready for that. And start small. Start with what you have. Hindi mo kailangan na mangutang agad sa bangko ng 10 million. Start your own business. No, hindi kailangan. And even if mayroon kang trabaho ngayon, gusto mo magnegosyo, I suggest start mo siya na nagtatrabaho ka. Kasi at least, hindi mo kailangan maging broke para mag-start ng negosyo. Hindi man yan maging successful, at least may inaasahan kang monthly salary. Lalo kung may pamilya ka na, mas mahirap. Mas mahirap if you have the family, meron kang anak na kailangan pakainin, pag-aralin, monthly, may gastos yan. So, start small, okay lang yon. But, at least start. At least magsimula ka na. Huwag mo nang pag-isipan pa. Kasi kahit na anong negosyo ang simulan mo, when you start, matututo ka na rin naman sa journey mo eh. At least start. Yun lang pinaka-importante. You don't have to be ready to start. You just have to start. Yeah. Yes, you just really have to start, you have to learn, and you have to really do the job. Lang yung puro aral ng aral tapos hindi nag-i-implement. So that is what I'm learning from Lady Boss Nicole today. Yan. Okay. So, okay, no? Looks like ang dami ko nang natanong na question. Meron ako kasing listahan dito. Hindi ko na, parang wala na. No? Natanong ko na lahat. So, pupunta na ako dito ngayon sa mga tanong dito. Sa ating Zoom room. Yan. So, sabi dito sa Zoom room ay isa na. Yung isa, si Hana, sabi, paano po kumita kahit zero capital? Nabanggit na kanina yung affiliate program. So, si Ezra Fes, question daw ng common, I guess. Para sa, ewan ko, baka ikaw lang. Hindi, joke. Paano po ma-overcome yung fear of failure? Oh, okay. Hindi, ang failure nandyan yan lagi kapag sumusubok ka ng something new. Kapag pumunta ka out of your comfort zone, you go out of your comfort zone, failure will be there and you have to embrace that. Without the failure, no progress. So, you don't have to overcome the fear of failure. You just have to be ready for failure. Kasi kasama talaga yan kung gusto mo maging successful. Kasama yan sa journey. It's part of the journey and you have to be grateful kapag may failure ka. The more failure you get, mas papatibayin ka niyan. And the more learnings you get. Ako, without the failure, ako nga, I welcome failure eh. I welcome failure. I just pray to God na, Lord, kapag pinadalhan mo ko ng malaking failure, you will be there for me. Tulungan mo ako. Kakayanin ko to basta nandiyan ka sa akin. Don't overcome it. No need. Yeah. Welcome ang failure. Kasi the more na inisip mo, magkakamali ako, mag-feel ako dito. The more mo siyang ma-attract eh. Ako Mami En, the first book na nabasa ko is The Secret, Law of Attraction. Na sobrang anlaki ng ng growth ko because of that book. I recommend everyone, if you haven't read that book, read it. Kasi it's all about mindsetting, personal development. Now, where you focus your energy, yun yung kung saan mo i-focus yung attention mo, your energy mo nandoon, and yun yung mga mamamanifest mo. Ako ay focus my energy sa faith with God. Kaya ako, kahit anong problema ang dumating sa akin, the more you grow, mas maraming problema eh. Ganun talaga eh. Especially when you're building your empire. But I'm ready for that. Kasi ang focus ko na kay God. Faith with Him. And focus ko sa lahat ng taong naniniwala sa akin, sa pamilya ko, and doon sa mga business partners, franchisee, nasa kanila ang focus ko. Kaya sabi ko, kahit bumagsak ako, alam ko nandito yung mga tao para sa akin. Alam ko God will not allow it. Yeah. Kasi maraming sasabit kung Ganon din ang aking paniniwala noon nung ako'y babad sa utang, no, Lady Boss Nicole. So, babad ako sa utang, halos 50 million. Gusto ko na talagang pero sinabi ko, Lord, di bali na kahit na anong mangyari sa akin, galing naman ako sa mahirap. Pwede din naman akong bumalik sa mahirap, yung titira lang sa isang kwarto, lahat kami magkakapamilya, okay lang yon. Pero paano yung aking mga employees?
Kasi at that time, we had more than 200 employees na. At alam ko, ilan sa kanila talagang sa amin lang umaasa. And somehow, God has been faithful, di ba? Talagang hindi tayo pababayaan eh. Kasi kung mahal niya tayo, mahal niya rin yung mga tao natin. Kaya hindi tayo pababayaan. So, yun. Ang galing ng God is really very, very good. Yeah. Mami N. Hindi ako Thank you for sharing that. Ang ganda nun. Even if I'm not faithful, He is always faithful. Kaya, yan. Yes. Kapit lang, no? Yes. Okay. So, eto, a question from Evelyn Symbol. Do you do Facebook ads for your products as well as your services? Yes, hindi ako nag-stop mag-run ng ad. Ako mismo talaga, kasi when you're starting a business na wala kang kapital, ako lahat. Generalist ka eh. Ako yung taga-meet sa supplier, ako taga-hire ng staff, kahit hindi naman ako nurse, ako talaga ang nagtitrain sa nurse. I do my own ads. I take photos of my clients, pinopost ko yan, tapos i-run ko yan ng ad. Before, but ngayon I have a team doing it for me, and I'm training someone to do the media buying, yung mag-run ng ad for us. So, yes, importante na nagra-run ka ng ad kasi sobrang taas ng competition ngayon. Kung hindi nakikita yung produkto mo, walang bibili niyan. Kasi hindi alam ng tao eh. Importante yan na ngayon mas mura pa mag-run ng ad. Mas mura before, 8 years ago na nag-start ako. Isa yan sa mga success ng company ko. But ngayon, if you're not running ads, mauubos ang client mo kasi pupunta yan sa iba na magaling gumawa ng content at magaling mag-run ng ad. So you have to, I encourage everyone kung may negosyo ka, kailangan yung aralin ng Facebook ads. Ang Facebook marketing, Facebook ads, very, very important. Hindi mo kailangan mag-spend ng sobrang laking budget agad. Start small, like 200, 300 per campaign or 300 per day. Okay lang yun. Pero, you have to learn how to make winning ads. Importante rin yung content creation. Kasi kung hindi maganda yung nirun mo na ad, the creatives that you have, for yung photo mo, for yung poster mo, hindi rin maganda yung video mo, walang value na binibigay, and hindi clear kung anong ino-offer mo sa mga client, hindi clear kung ano yung produkto that you have, mauubos lang din yung budget mo for the ad. So, bilang business owner, kailangan alam mo to lahat. Hindi ka lang pwedeng basta kumuha ng ad agency or social media agency na gagawin yan for you. Kasi, most of them, hindi nila alam kung ano negosyo mo at mas alam nating mga business owner kung anong negosyo natin. Kaya dapat mas alam mo, mag-run ng ad, mag-start ka muna sa lalo if you don't have the budget yet, mag-start ka muna na ikaw ang gumagawa. Then, when you scale up, get an agency to do that for you. When you scale up, yun yung ginawa ko. For 7 years ako nagrarun ng ad. Hindi ko siya ibinigay sa iba. Kahit ilan na yung branches namin. Kahit multi-million business na kami, ako pa rin nagrarun ng ad. And up until now, talagang I'm very, very meticulous in our ads. Kahit kahapon, almost 3 meetings or Hannah, I think 10 meetings a week kami. Patingin ng ads, ano yung analytics, ano yung nag-work, ano yung babaguhin, ano yung duplicate, ano yung i-off. Very maingat ako sa ads kasi pera ng company yung pinapaikot namin eh. Hindi pwedeng masayang. Pera ng company yung ginagastos for the ads. And ngayon kasi malaki na yung company eh. Medyo malaki na yung budget. So, and we don't stop learning, Mami N. Up until now, naghahanap ako ng FB ads training. Nag-aaral pa rin ako talaga. Yeah, I can attest to that. Talagang sobrang sipag ni Lady Boss Nicole. No, yes, I totally agree with you as well, no. Ako parati rin akong, 'di ba, seminarista, nagkikita tayo kung saan seminar. Yes. Yeah. As much as I can, pero hindi ko na nagagawa dahil ako na gusto ko na lang mag-focus dun sa mga bagay na talagang nag-enjoy ako at this point in my life. Pero nag-aaral ako para alam ko kung ano yung ginagawa ng mga tao ko. Kasi otherwise, kuminsan sayang yung pera dahil mali-mali yung gawa nila. At ako naman, at hindi ko alam kung ano yung tama, then really, we waste a lot of resources, di ba? So, learn as much as you can kahit na kung hindi natin kaya, YouTube University, almost walang tayong babayaran except internet connection, which meron na naman talaga kayo. So, ang importante is really to learn and to apply. Okay. So, ito si Eunice, isa po sa passion ko ay magluto at mag-bake pero wala po akong masyadong talent pagdating sa sales and marketing ng mga products na gawa ko. Medyo shy ako sa department na yan. Anong advice mo, Miss Nicole at Mami N? Miss Nicole na lang.
Okay, mahilig ka mag-bake, mahilig ka magluto. I-share mo lang yung experience mo. You know what you can do is, kung ayaw mo nang humarap sa camera, paharapin mo kung sino yung kumakain na niluluto mo. Yung experience nila, yun yung i-run mo ng ad. That experience alone, mas powerful yun. Kasi ako, kunwari ako yung may produkto. When I started, ako talaga. Kasi wala naman akong mabayaran na influencer or content creator. Wala akong budget for that or artista. But for you, yung mga kumakain, pwede ka magbigay ng sample, tapos videohan mo lang experience nila habang kinakain nila yun yung i-add mo. That's more powerful kasi galing yun mismo sa mismong tumitikim ng produkto mo. You can do that. Hindi mo naman kailangan na ikaw mismo lagi nasa camera. That's okay when you're starting. But if you want to build a powerful brand, I suggest conquer your fear. Harap ka sa camera. When I was starting, Mami En, hindi rin malakas ang loob ko sa camera. Kailangan ko lang gawin. Kasi naniniwala ako personal branding is the key for bigger brands talaga. Kasi yan, lalo sa ating mga walang masyadong puhunan, no? Lalo sa ating hindi malalaking corporation. Dapat the founder, silang humaharap sa camera. Kasi mas mabilis ang impact kapag alam nila sino ang gumawa nito, the vision, especially if the founder has stories. I-share mo yung stories mo. Kung gusto mo talaga mag-scale up ang negosyo mo, ang brand mo. But when you're starting up and kailangan mo namang creative for ads, powerful din testimonials from your clients. You can do that. Napakadali lang nun. And hindi mo kailangan ng fully produced na mga content. May cellphone ka lang, harap mo. Mas gusto ng kliyente yun, walang script. Mas gusto yun nila authentic, raw. Mas nag-work. Mas nag-work yun. Okay, I'm hearing authentic stories, authentic testimonials. So yon, no? Mga kwento-kwento at raw. Hindi kailangang sobrang ganda kasi hindi pa naman natin afford. Ang importante yung message natin. Yan. Yes. Ito naman kay Kimberly Gracia Valdepeñas. Pag nakakaisip po kasi ng business, negative agad ang pumapasok sa isip. Paano po kaya ang gagawin? Oo, kapag nakakaisip ka mag-start ng negosyo, negative agad, what if mag-fail? Oo. So, and what if hindi mag-fail? So, ay contradict mo yung negative, yung mindset mo na what if mag-fail? And kapag magdi-negosyo ka, hindi naman lahat ng negosyo talaga magiging successful. Kaya nga sabi ko, embrace failure eh. Kung mag-fail, start another one. Kung nag-fail ulit, start another one. And so what, kung dire-diretso ang failure mo, at least natututo ka. Yun ang mas importante. For example, nag-start ka na isang negosyo, hindi nag-fail, nag-scale up, lumaki yung negosyo mo. What if yun yung naging result ng negosyo mo? And then good for you. But during the process, hindi rin ganun kalaki ang learning because walang failure. So, kakibat yan ng pagnenegosyo. And also, ang failure, lagay ko sinasabi sa inyo, you have to welcome it. Kasi part yan of the process. Failure after failure, growth after growth after growth. Kasama yun. Yeah, so good, no? I am also learning a lot from Lady Boss Nicole K. At ang isa kong natutunan din, eto isi-share ko lang din yung sa akin. When I started, hindi ko inisip na mag-fail ako. Kasi ang nasa isip ko is, hindi ako pwedeng mag-fail. Dahil pag nag-fail ako, wala akong pambili ng gatas para sa baby ko. No? Kasi kulang yung sweldo ko as a teacher eh. Kulang para sa aming mag-anak na sa mag-asawa at anak. So, kailangan ko talagang mag-business. At hindi pwedeng mag-fail. No turning back talaga. Sometimes that is also more powerful. Bakit mo ba gustong magnegosyo? Para kanino? Para kanino? Kasi kung doon ka naka-focus na kailangan kong mag-succeed, hindi na problema yung mga tinatanong ninyo na paano I'm scared. Hindi problema yon, no? Hindi pwedeng maging matakot. Kailangan mag-succeed. No? Tulad ng may business ako ngayon, no? 7 taon na. Talagang sinusugod ko pa rin. Kailangan mag-succeed. Para kanino? Para sa mga anak ko. Hanggang ngayon, ko pa rin yan, motivation ko. So, if you're a mother, para kanino? Yan ang tanong ko. Okay? So, yung mga walang puhunan na tanong na hindi yan pinag-uusapan yung walang puhunan. Nasabi na nga ni Lady Boss Nicole na pwede na kayong mag-umpisa ng walang puhunan eh. Diba? Mag-a-apply na, bibigyan pa kayo ng produkto o hindi na kayo bibili. Yes. Problema natin yung 600 na followers. Diyos ko, mag-isip na lang tayo kung paano natin makukuha yung 600 na followers. Right?
So, ang tanong ni Evelyn, do you do your creative contents? Nasagot na po yan, no? So, we go to the next one. Paano po mag-avail? We will be talking about that. Recommended na manufacturer, it's hard for us to recommend manufacturer. Depends on what kind of manufacturer sa business ninyo. Ang bilis na lang ngayon, madaling i-google. Hanap din sa Facebook. So, hindi na po yan problema. Okay, eto si Yoga Healing Wonders. Kanina pa siya, she's one of our early birds. So, basahin natin yung kanyang question from Facebook. Ako dati mindset ko na talaga ang magnegosyo, bata pa ako, pero di ko siya nasimulan ng malaki until now. Ano ba talagang tips para maging focus sa pagnenegosyo? I want to mention something lang, no? Baka akala ninyo ang sinasabi natin ay mangutang kayo ng 250,000 at magnegosyo tulad ng ginawa ni Lady Boss Nicole. Hindi po I just want to clarify this. Meron siyang nasabi rin si Lady Boss Nicole na you do not start big. You do not araw money para makapag-umpisa. Matuto muna tayo sa maliit na negosyo. Tapos dahan-dahan, palalakihin natin. And at a certain point, pwede na kayong mangutang ng 250,000 but not when you are starting. Pwede kayong mangutang ng konti. Maybe 10,000, maybe 5,000. Depende. No? O kaya kahit na meron na kayong 100,000, pwede rin kayong mag-umpisa ng negosyo ng 5,000 lang. Huwag ninyong itataya lahat. Kasi hindi ganyan. Hindi sinusugal ang negosyo. Dahan-dahan, try to learn the lessons and you become stronger and stronger. Okay, so I will leave Lady Boss Nicole to answer this, no? So, ano ba talaga daw ang tips, sabi ni Yoga Healing Wonders? Ano ba talagang tips para maging focus sa pagnenegosyo? Babalikan ko, Mami En, yung sinabi mo kanina, no? How much do you want it? Bakit mo gusto magnegosyo? Para kanino yung pagnenegosyo? Kasi kung hindi masyadong malalim ang why mo, bibigay ka Kasi hindi madaling magnegosyo. Mas mahirap maging negosyante, mag-start ng negosyo, rather than being an employee. Babalik, kung hindi matibay ang loob mo, babalik ka sa pagiging empleyado. Paano maging focus? Balikan mo kung kanino mo, sinong reason, bakit mo ginagawa ang pagnenegosyo? What's your biggest why? Babalik at babalik ka. Same ng sinabi ni Mami En, nung nag-start ako talaga maging negosyante nung umuwi ako ng Pilipinas. Hindi ito pwedeng mag-fail kasi ayoko nang bumalik ng Dubai. Kailangan to mag-work, kailangan ko maging successful, kailangan kong kumita. And that time, ang gusto ko nga, Mami En, right enough income lang para makatulong sa pamilya at makatulong sa akin Right enough income lang, hindi ko kailangan ng multi-million na negosyo. So kahit ganun lang, masaya na ako, wag lang akong mahiwalay sa pamilya ko, wag lang akong magtrabaho sa ibang bansa. So bakit mo siya gustong gawin? Yun ang lagi mong babalik-balikan para magiging focus ka. Kasi no turning back Kung wala kang choice, kung hindi maging focus, hindi ka mawawala sa focus talaga. Gaano mo siya kagusto? How much sacrifice are you willing to do para maging focus ka to make this business work? Right. Gaano mo siya kagusto? Ang ganda nun. Ganda nung tanong na yon. Kaya every time na natatakot tayo, every time na meron tayong failure, ang tanungin natin sarili natin, gaano ko ba talaga to kagusto? Yon. So with that question, I'm sure you will find the answer. Yan. So ito naman, si Al Boston Sangko. Sabi niya, question lang po about partners sa business. 3 daw ang kanilang parlors na branch. Pero may bigla na lang nag-resign sa isa, best staff, dahil sa error ng pagpapasahod. We learned our mistake, but minsan hindi balance ang paniniwala namin. 7 years na po na namin pinatatakbo ang main branch dito din sa Sampaloc, Manila. Yon. So, yun ang tanong niya tungkol sa partners. Kasi may nabanggit ka rin, hindi ba, Lady Boss Nicole, na pwede rin maging partner at 1.25 ba yun? Million na Yes. So, maybe you can expound more on how to choose the partners, or will you be giving them partners ba? Oh, good question. Actually, isa sa pinakamalaking may negative thinking ako pagdating sa partners, Mami En Kasi gusto ko kapag maging open ng Y10, actually right now, ako yung founder, ako rin yung 96% ownership of the company. Yes, I do have for the company owned. But meron kaming clinic na merong mga co-owner. Like 5 kaming owner. But the decision making, ako talaga yon. I own the 35%, 35 to 40% of the clinic.
So, partner lang sila. They invest money, part owner of the clinic. Pero for the systems, the structures, everything, managing people, decision making, the nitty-gritty of the company, meron na kaming system for that. At kahit na may say yung partner namin for that, we can hear, pwede tayo mag-meeting, pag-usapan natin, but at the end of the day, we have to follow the system that we have established already. So, ganun sa amin. Kaya wala na kaming friction with partners. Kasi they are obliged to follow what Whiten has, the system that we have, because it's already working. Oo, tried and it's effective. Tama, Mami, and tried and tested na. But sa concern niya kanina, sa question kanina, if you're looking for a partner, napakahirap i-establish kapag partner. Dapat, before pa kayong maging partner sa negosyo, may establish nyo na who will do the decision making. Yun ang pinaka-importante. And if the one doing the decision making, capable ba siya and competent in doing that? Kasi mahirap yung tatlo kayong may boses eh. Dapat yung decision making siya lang. Siya lang talaga. Yeah, pwede kayong mag-meeting, pakikinggan niya. But, at the end of the day, kung sino yung decision making, yun lang. Kung sino yung CEO, yun lang. Mahirap yung mag-partners eh. Dapat talaga meron yung Mami N, black and white, kung hanggang saan lang yung scope mo. Kung pera ka ba? Sa pera ka lang ba? Pera lang. Okay. Ako, ang kaya kong i-shell out dito is may expertise managing the company, expanding, scaling up the company, then yun yung sa akin. Then for the other partner, kung ang expertise niya is managing people, then yun yung sa kanya. Paubaya mo na sa kanya, yung expertise niya yun eh. Kapag kukuha kayo ng partner, you have to be very clear. Kahit pinakamaliliit na bagay, kailangan yung pag-usapan at kailangan nyo ilagay yan sa papel. Kasi darating ang panahon na magkakahanapan kayo. Wala naman wala naman tayo pinag-usapan about that. Pwede yun. Kasi kaya ako, Mami, and importante na ang partner with good character at magaan yung loob mo. Hindi rin after the money only. Dapat win-win. Every relationship dapat win-win yan. Ngayon kung may red flag na parang pera-pera lang lagi siya, mahirap maging partner yon. You have to be very picky kasi peace of mind mo na yung nakasalalay dito. Magsisisi ka ba't ka nagnegosyo kapag you chose the wrong partner? Tama nga eh. I totally agree with you, no? Actually, ang pinakamahirap na partner is yung mag-asawa kayong dalawa sa negosyo. Couplepreneur. Hindi mo siya pwedeng i-kick out, hindi ka rin niya pwedeng i-kick out. Kaya kahit nasa couples, no, I'm glad na I have a very good partner sa business. Pero even then, no, nung una naghirap din kaming mag-asawa dahil pare-pareho kami ng job description. So, kuminsan pinipingpong kami ng mga tao namin. So, mangyayari din sa inyo yan kahit na hindi kayo mag-asawa, no, you and your partner. Pipingpong kayo ng mga tao kung equal ang inyong roles. Kaya, the more important thing is tulad din ng sinabi ni Lady Boss na dapat may kanya-kanya tayong roles. Meron tayong kanya-kanyang boundaries. Hindi pwedeng pakialaman yung ginagawa mo nung isa. Kahit nasa mag-asawa, pag ikaw ang nag-handle ng finances, dapat hindi makikialam yung asawa mo dahil irerespetuhin yung iyong desisyon. Pwede kayong mag-usap, pero at the end, sino yung magdi-decide? Sabi ni Lady Boss, dapat clear yung kung sino yung decision maker. So, ganun din sa mga couplepreneurs. No? Baka may mga couplepreneurs na nanonood. Siningit ko lang kasi kanina may nakausap ako na yun ang kanilang issue eh. Okay. So, alright. Andyan na. Paano yung affiliate? Nandito na. Saan pa ba? Ang dami pa kasing nandito. Yung mga paano mag-invest na sagot na pero sasagutin natin yan uli. Yeah. Okay. Kung hindi daw, sabi ni Jim Ferrer, if I cannot attend the daily operations of the business, will it work? Yes, thank you, Mami Ann, for that question. Thank you, Sir Jim, for that question. Yes, meron tayong do it for you. Ang do it for you natin, kahit OFW ko sa ibang bansa, gusto mo magkaroon ng sarili mong Whiten clinic here in the Philippines, posible. Kasi meron tayong team na magwa-manage ng clinic mo, tested and proven na yung sistema natin na nag-work profitable at na talaga naaalagaan natin yung mga kliyente natin. We will do the management, day-to-day operations sa clinic, and team ng Whiten na mag-aasikaso there, but you'll be very tayo dito, ang tawag dito, we have the CRM, Mami N, na makikita mo yung sales mo, the inventory, ilan yung tao mo, what time nag-time in, time out yung tao mo, everything will be very clear doon sa app, which magkakaroon sila ng access. For example, meron tayong app na CRM, Whiten CRM, pag open mo nun, kita mo na yung magkano ang kinita mo the day before, magkano yung kinita mo the whole month, the whole year,
clear, so transparent yun, Mami N. Kasi yung POS ng clinic mo, nakakonect dun sa app mo. So, mas madali na siyang ma-monitor without you na nag-spend so much time managing your clinic. Ipaubaya mo na sa amin yun, sir, kasi yun yung expertise namin. So, that's a possibility as well. You can do it for you franchise. Yeah, in fact, I think that is more advisable, no? Kesa maglagay ka ng tao mo, kamag-anak mo na walang alam, walang pakialam. Diba, yung iba, sila pa yung nagnanakaw. So, kung nangungupit, mas mabuti na lang ipaubaya na lang sa inyo para wala nang poproblemahin. Okay. Yes. Yan. Ito naman si Princess D. Garcia. Do you allow your products to be used in other salons or beauty shops? Like, for example, mga Gluta drips. Yeah, I apologize. Ang products natin, lahat to exclusive lang sa White and Clinics at saka sa mga franchisee natin. So, kami lang talaga ang meron, and also, hindi kami nagsusupply sa other clinics. Kaya if you want na matry yung mga produkto natin for the beauty products like the soap, the lotion, the rejuvenating set, the coffee, available yan online. You can be an affiliate, a reseller as well. Pwede kayo maging reseller. But for the Gluta drips natin and the other serums, exclusive lang po ito sa lahat ng beauty clinic ng Whiten. Okay. So, I hope that's clear, no? So, eto, si Baron Boyer. Di ba may nasira sa Gluta? Doctor said it is not been proof FDA. Hindi pa yata na-approve ng FDA. Yun yata ang ibig niyan sabihin. Good question. Meron na nasira sa Gluta, but yung ano na yon, yung issue na yon is nasangkot lang si Gluta. Hindi talaga si Gluta ang reason for that. Kung ano yung nangyari doon. And second, yes, may mga FDA-approved ng mga Gluta drip po. Meron po. Okay. So, kaya we have to make sure na yung mga Gluta drips natin ay FDA approved. Hindi naman sila i-allow na mag-open ng salon, ng clinic pala. No? Yes. Ganon, no? Even the people who are administering it have to be qualified. Yes. Yeah. Okay. Ano daw po ang mga services na ino-offer ng company ni Miss Nicole? Okay, we have the facial, Whiten Signature Facial, we have the IPL hair removal, Gluta drip ang pinakamalakas namin, Mami N, dyan kami nag-start, at saka here in the Philippines, parang kami number 1 na Gluta drip clinic talaga. And slimming services, meron din kami po. Yan yung mga ino-offer natin sa clinic. Yan. So, wow. Okay, kung yung isang session ng Gluta drip, gano'ng katagal yun? Gano'ng katagal akong uupo? Di ba boring? Yan. 30 minutes, Mami N lang, hanggang 45 minutes. Mabilis lang. Ako, kasi pwede na ako ng fast drip 30 minutes lang ako per session. Once a week ako nagpapadrip. Yesterday, I had my drip with Real Talk Darbs. Favorite niya yung Advanced Celestial Drip, kaya biglang nag-glow talaga siya. Marami na rin tayong mga friends and mga CEO na talagang client ng Whiten, nagpupunta sa Whiten or minsan home service because they're very, very busy. So, meron din palang mga home service for specific clients, no? For specific client, lalo sa mga VIP and friends lang na wala talagang time, Mami, na pumunta ng clinic. So, gusto nilang itry yung produkto ginawan ko na lang ng paraan na madala sa kanila. So, actually, yung mga nakita ko rin, even Real Talk Darbs, hindi lang sila maputi. Ang ganda pa ng pagkaputi, pinkish. Pinkish. Tapos, kichismis ko lang si Lady Boss Nicole. Sabi niya 42 daw siya. Naku, totoo lang, mukha siyang 25 to 28. Thank you, Ma'am. Talaga, hindi ako nagsisinungaling. Promise, pag na-meet niyo siya in person, you will see. Okay, eto pa, si A's F. Sabi niya, we do Facebook ads for our small business. Hindi daw niya alam na kailangan pala bigyan ng focus on techniques. Ano daw ang basics nito? At few tips when running ads. Probably you can refer them to some teachers. What do you think? For Facebook ads, depende kasi kung ano yung mo, produkto mo. Pwede naman dun tumingin ng demographics, Mami N. Like for example, sa amin, beauty clinic. Ang demographics namin, mostly ng client namin, 80% female. So kapag limited lang ang budget ko, I run ads, tapos ang target ko, female, from 23 years old to 45 years old. Then, depende ko anong gusto nila. Ako, ang hinahanap ko, ang nilalagay ko doon, mahilig sa beauty. Meron doon, beauty enthusiast, interest is beauty. Pwede yon. Depende ko ano yung produkto mo.
Kung food, I suggest wag ka nang maglagay ng demographics, lalo kapag brick and mortar businesses like us. Kapag masyadong narrow down yung audience, mas mahal. Mas magmamahal yan. So, I suggest kung food yan, pili ka na lang na from 22 to 55 years old. Then, female and male, regardless, huwag ka nang pumili. Then, ang ilagay mo yung talagang engaged shopper, pwede yun. Ibig sabihin, may pera talaga sila pang pagkain. Engaged shopper, yung mga bumili na sa ads. 90 days, 180 days. Yan, may magaganon. Or, pwede kayong kumuha ng technique from YouTube. Marami doon nagtuturo ng ads. Sobrang dami. Doon lang din ako nag-aaral. But sometimes, bumibili talaga ako ng course or may mga online training sa ads. Like 5,000 pesos lang. If you're spending 50,000 to 100,000 per month, ano ba naman yung 5,000 of learning? No? Mura lang yung mga ads ngayon. And I highly suggest na talagang aralin nyo yung pagra-run ng ad. Yes, very important kapag nag-run ka ng ad, yung mga technicalities and also the creatives. Kahit anong galing mo sa ads, kahit alam mo lahat ng technique paano mag-run ng ad, kapag hindi maganda yung creatives mo, yung poster mo, yung carousel mo, the videos that you have, the caption, the thumbnail, masasayang na yung budget mo. Hey, thank you very much, no? Kami rin natutunan, Miss Ave, sana nalista mo kung ano, at panoorin natin to uli. No, si PS Aura Sai, dapat po ba kumuha agad ng staff para mag-open ng business na aesthetic kung kukuha ng pwesto? Are you referring, PS Aura Sai, na mag-open ng Y10 na clinic? So, I think we can reply based on that assumption, no? Yes, for example, gusto mo mag-open ng clinic mo, beauty clinic, hindi naman pwedeng ikaw na yung lahat. Ikaw na yung sa admin, reception, mag-run ng ad, ikaw ng janitor, tapos ikaw pa yung gagawa sa client. Kailangan mo talaga mag-hire ng esthetician. Mag-hire ka ng experience. Kung wala ka pang alam sa beauty clinic, kailangan mo mag-training, ikaw muna, para alam mo kung tama yung ginagawa ng staff mo. Mag-training ka, may mga murang training ng aesthetics. Meron din to sa YouTube, pero ako, I suggest live yung gawin mo para ikaw mismo makapag hands-on sa model mo. Then, kumuha ka ng esthetician. Saan ka kukuha? Mag-run ka ng ad. Pwede kang mag-run ng ad ng hiring. Ako, ginagawa ko yun eh. Nag-run ako ng ad, aesthetic, hiring, experience. Then, ikaw yung magti-train. Based sa natutunan mo, yun dapat. Kasi may iba't ibang way tayo ng pag-facial eh, and pag-administer ng drip. So, kaya I suggest na the procedure that you're going to have dun sa clinic mo, galing yan dun sa pinag-trainingan mo. Kasi hindi mo alam the experience na meron yung staff mo kung yun yung nag-work na experience. But, pwede kang maging guinea pig. As the owner, sa'yo dapat muna gagawin. Sa'yo muna dapat mag-administer. Mamian, pinagdaanan ko yan. Ako lahat talaga ang guinea pig. Kaya alam ko kapag, okay, magaan ang kamay mo, medyo agaanan mo pa, dapat ganito, dapat ganon. Ako mismo alam ko kasi sa sarili ko, kasi bilang client, dapat ilalagay mo yung paa mo eh, na ikaw yung kliyente para alam mo anong magiging experience ng totoong kliyente. So, I suggest you learn it first before ka mag-hire ng tao para alam mo kung ano ang expertise na hinahanap mo doon sa i-hire mo. Kasi, nako, ang laking pera nang nawawala sa wrong hires. Sobrang experience ko dyan na akala ko, nag-hire ako na from corporate, from malalaking company. Akala ko malaki yung may tutulong sa company ko. Ended up, sila yung mga may attitude. May mga ganun ako experience na nagpasahod ka 1 month, 2 months, 30,000, 50,000 monthly. Sayang lang yung pera kasi 2 months lang ang kaya. Hindi kaya yung culture of the company. Hindi kaya makipagtrabaho sa iba. So, importante na you hire based doon sa task na ipapagawa mo. Hindi lang basta kailangan ko esthetician. Anong klaseng esthetician? So, you have to be clear on that first before hiring. Yes. So true. No? So, maraming nagpapasalamat. No? Sabi ni Jim Ferrer, failure is when you stop. Failure is part of your success. Tama, no? So, okay. Si Jim Ferrer pa rin, do you help in looking for location daw? Yes, meron po tayong locator. Meron din na rin tayong mga available na location, open for franchise. Isa sa pinakamahirap hanapin po is location, Sir Jim. Importante na magandang location kasi nakasalalay din siya ng success of the clinic. Kaya ako, I suggest na kami mismo, ako, Mami N, I do the ocular visit of the clinic. Ako yung last say. So, pupuntahan ng team ko, mga 2 beses pupuntahan, kakausapin yung lessor about the rent, about yung mga ilang percent
an increase para kapag present na namin yung location sa owner dun sa magpa-franchise, alam na namin all the details at nakapag-negotiate na kami ng mas mababang rent. Pero the last say, ako talaga pupuntahan ko, pakiramdaman ko, titingnan namin ko talagang feasible doon sa area na yon. So ako pa rin yung last say. Kasi kahit mag-go yung franchisee on that location, feeling ko hindi kikita doon, syempre nakasalalay din yung brand. Ayoko naman, hard-earned money to, milyon-milyon hindi pwedeng magkamali ng location. So yes, tumutulong po kami sa paghahanap ng location. And would you prefer na standalone store or nasa loob ng mall? Both, Mami N. Kapag nasa labas naman, stand-alone, importante na may foot traffic, na madali siyang makita, visible sa labas. Then, hindi siya mahirap puntahan. Like may parking, then pwede yung public transportation, nakakadaan doon, yun yung mga importante. Second, maganda rin, Mami N, sa mall. Meron kami mga mall na clinics. May foot traffic na, kahit hindi mo na masyadong ira ng ad, kumikita. Okay. So, I think those are all the questions that we have. No? The others are just comments. So, Lady Boss Nicole, ang daming insights and learning. Ang dami kong notes na nakuha. Thank you very much for sharing your expertise and your experience with us today. And bago tayo matapos, meron ka bang mga final words of wisdom for our viewers? Yeah, Mami Ann, thank you so much. Nako, I'm truly honored na nandito ako sa podcast mo ngayon, sa Zoom mo ngayon. And yes, everyone, you may not have the capital today. Pero kung meron ka ng 3 C na to, if you have the courage, consistency, and character, you know what? You are already richer than most. So start where you are, use what you have, and build like your future depends on it. Because you know what? It does. So every empire begins with a decision. If you're watching this ngayon, maybe today is your day 1. Today is your day 1. Okay, thank you so much. And if anybody wants to get in touch with you, no, alam kong na-post na natin, pero I'd like to hear it from you. How will they do that to get in touch with you? Yes, you may follow me sa aking Facebook page, Lady Boss Nicole. May mga poster lang tayo ngayon, so ingat po kayo. Parang Hana, I think we have 292,000 followers. Yun na lang pong i-follow nyo. Yung iba po poster. So they're using my name, my brand, para humingi ng investment about crypto, about other business. So hindi po ako yun. Hindi po ako nanghihingi ng pera. Hindi po ako nagre-message para mag-deposit po kayo. Pag may humingi po sa inyo, it's not me. Totoo yan, no? Kahit sa TikTok, ako just today, I discovered na merong TikTok na poser naman. Yun, nagpapa-invest sa crypto, humihingi ng deposit, nagbibigay ng business opportunity, mga ganon. No? So anyway, be careful, no? Tingnan ninyo, marami na po kaming followers sa Facebook ni Lady Boss Nicole. Kaya kailangan yung susundan natin yung maraming followers. Like me, I have 900,000 plus. Mga poser, wala pong ganon na followers. So fake po sila. Okay, so going back to Lady Boss, is there anything that you would like to promote and where can people find out about it? Yes, yung sinabi mo kanina, Mami N, ako talaga ang puso ko na sa mga mommies lalo yung mga single moms, yung mga gustong kumita. Kaya itong affiliate program, ginawa namin itong program na ito para sa kanila na inalis na namin yung friction ng kailangan maglabas ng pera. Na I wanna give value back kasi ito na yung legacy ko I want you to be confident as well, empowered as well, and mangyayari yan if we have our own money na hindi tayo nanghihingi. Kaya naman, ang affiliate program ay binibigay ko po sa inyo every week, mostly Saturdays. Meron po kaming live sa Facebook page ko at sa TikTok talking about the affiliate program. If you want to know more about the affiliate program, please follow White and PH and Lady Boss Nicole. Kami pong bahala mag-message sa inyo how to join our community for affiliates. Yan, no? Nandyan, no? TikTok. Available din siya and every Saturday. Okay, so maraming salamat ulit, Lady Boss Nicole. It's been an honor to have you here. Nako, mga puso ay nandyan. Lumulutang-lutang. Now, ating mga viewers, no? I know you're very grateful. Alam ko kung marami tayong napulot na aral kay Lady Boss Nicole. Yung mga kanyang mga valuable insights na sinabog sa atin, ang dami-dami. But instead of just saying thank you, what I'd like
you to do para naman mas ma-inspire din siya. So, siya yung nag-inspire sa atin, pero kailangan din niyang ma-inspire din, di ba? So what I'd like you to do is to share your biggest takeaway from today's session. Ano ba yung natutunan nyo? Ano ba yung bagay na ite-treasure ninyo at dadalhin ninyo in the next chapters of your life so that you will be successful business owners? You'll be more successful business owners. Please type it in the chat box or in the comment section. What did you learn and how do you plan to apply it in your business today? No? So other than thank you, please type the messages kasi para sa inyo din yan. No? Kung ano yung masishare ninyo na message na natutunan ninyo, the others can also see it and be reminded. Okay, so tingnan natin. Let's wait for the takeaways, and habang naghihintay tayo sa mga takeaways, magpapasalamat ako sa mga viewers at sasabihin kong thank you for watching. Remember to sign up for our free newsletter sa Starter Kit and Starter Kit sa maminegosyo.com. And don't forget to get in touch with Lady Boss Nicole sa kanyang Facebook, Lady Boss Nicole Ferrer. At yung kanyang offer na Whiten Beauty Products, Whiten Beauty Clinic franchise, you can learn more by following her Facebook, Whiten Beauty and Wellness. So if you found this session valuable, join us again next Tuesday, ha? May konting changes lang sa Tuesday, August 12, no? Dahil wala tayong Facebook Live at 3 p.m. Instead, we will meet each other at 7 p.m. dahil ako naman ang interviewin ng aking fellow Go Negosyo mentor na si Dr. Ismail Abaya, the Philippines Halal Business Guru. Alam ba natin na even if we are not Muslims, we can have business opportunities in halal businesses? And if you want to learn more about how to do this, register early sa Zoom. Yan, lagay natin sa chat box at sa comment section yung register, kung paano pag-register dito sa session natin next Tuesday at 7 p.m. Okay? Ako naman ang i-interviewin. Ang sarap siguro na baliktarin yung aking role. Okay. So yan, nandito lahat. Put your faith in God. Sabi ni Beverly, don't be afraid to fail. Change your mindset. Thank you, Lady Boss. Sabing ganon. Evelyn Symbol also, no? Sabing ganon. No? Mag-a-apply daw siya to be an affiliate. Yeah, sino pa? Yon, Simple Santic says, go, go, go lang kahit may failures. Sabi ni Gloria Palisok, nawala. I learned the 3 C's, character, consistency, and courage. Yan. Ang dami daw niyang natutunan. Okay, what else? Alright, just continue to post whatever learning you have dahil makakatulong sa ating lahat. Okay, so thank you very much. It's time to say goodbye. So see you next Tuesday. Thank you very much again, Lady Boss Nicole. Good luck to you and God bless. And until then, keep shining and keep being business-minded, Pinoy. Mami Negosyo.